Pero kasama din po kayo sa investigasyon ng flood control issues, ano? Oo. Kayo po bilang isang dating mataas na pinuno ng PDP laban, bagamat sabi nyo nga ay kumalas na kayo sa politika, pero one way or the other, na-encounter nyo mga politicians na involved po dyan. Ano po pwede nyo bigay na assurance sa ating mga kababayan na kahit na barka-barka daw, naging kaibigan nyo, Wala kayong kikilingan. wala kayong poprotektahan. Serbisyong totoo lang. Ayun, oo. Tama po yan. Nakikita ko po kung maalala niyo po, ako po ay naging aplikante rin doon po sa posisyon na bakante po yung pagiging ombudsman. At nung ako po ay in-interview dyan, ang sinabi ko po simple lang, evidence-based po tayo. At yan din po yung lagi sinasabi ni Ombudsman Boying Rimulya, yung po yung susundan natin. Kung anong ebidensya, saan tayo dadalhin, doon po tayo tutungo. At kaugnay po niyan, siguro po ang isa sa mga una kong gagawin ay yung pakikipag-ugnayan po sa iba't ibang ahensya, Office of the Ombudsman, siyempre po sa Secretary of Justice, sa DILG, yung po mga ibang law enforcement agencies like the PNP, tapos yung po sa DICT, sasalihan din po natin yan, yung CICC, meron po silang mga kagamitan at teknolohiya na maaaring magamit para gawin po yan. At ang commitment nga po natin kung saan po tayo dadalhin ng ebidensya, doon po natin dadalhin po. Kaso kung ano man pong investigasyon. Kayo po ay outsider, no? Outsider sa NBI. I'm sure meron na rin pong nagsabi sa inyo na baka may landmine na iwanan dyan at matapakan ninyo. Hindi naman katakataka yun sapagkat kung tutuusin, maraming mga tao gusto from the inside yung laging ganun yung pinuno nila. Lalo na dyan sa NBI. Lalo sa NBI, how are you going to deal with it? Well, naunawaan ko po yun at kaya nga po katunayan, isa sa aking mga unang, sabi ko po kay Director Lito Magno, ayoko sanang mag-turnover nang hindi ako nakakapag-courtesy call sa kanya muna. Makausap po siya. So ang akin po dito ay i-recognize ko na ako'y nanggaling po sa labas at yung po mga nasa loob ng NBI ay meron ng mga expertise po dyan. Meron na pong mga expertise, meron na pong mga expertise dyan sa kanilang ginagawa at kakailanganin ko po ang kanilang tulong. Ang akin lang po, I will also make a warning na wag naman po natin gawin na magkaroon yan sinasabi yung landmine para lamang yung pumasok na hindi tagaloob ay ating pong masabotahe. Sapagkat ako po I'm willing to work with everyone. Patunay po yan ng aking track record sa aking mga hinawakang ahensya na pag pumasok po ako, wala po akong dinadalang napakaraming tao. Sapagkat naniniwala po ako sa sistemang nandoon. Kaya ang pakiusap ko po sa aking dadatnan, sa aking bagong pamilyang papasukin, bigyan po ako ng pagkakataon sapagkat kung ano man po ang success na aking matatanggap, siya rin pong tagumpay ng ahensya at ng bawat isang miyembro po ng ahensya ng National Bureau of Investigation. Tama kayo dyan. Sigurado, pagpasok nyo pa lang dyan, may ibang masama na ang magiging tingin sa inyo. Yung iba naman maluwag kayong tatanggapin. Lalo na dun sa issue ng, ito may nag-text sa akin, yung sa healthcare, isa raw concern ng mga taga-NBI ay yung healthcare system, Attorney Melvin. Yung isang concern ng mga NBI agents ay yung benefits, especially healthcare nila. Isa po sa ating titingnan dyan, i-review po natin kung ano yung mga benepisyo na hindi nakukuha at kailangan pandagdagan po ng bawat isa po sa ahensya. Yung trabaho po natin dito, syempre yung main mandate natin, yung law enforcement, investigation, pero hindi po natin dapat isang tabi yung pangangailangan po ng ating mga kasama sapagkat kung hindi po natin matutugunan yung kanilang mga pangangailangan, hindi rin po magiging epektibo ang kanila pong paglilingkod po sa ating tanggapan po.